Bakit tinatawag na quilates ang ginto at ano ang ibig sabihin nito? Sinasabi ng inhinyeriyang detalyado. Naranasan mo na bang humanga sa gintong alahas o mag-isip tungkol sa kahalagahan ng mamahaling metal na ito na matagal ng simbolo ng yaman at kapangyarihan? Ang ginto ay bahagi ng buhay natin mula singsing sa kasal, medalya, gold bar para sa investment hanggang makabagong teknolohiya. Pero kapag pinag-uusapan ng ginto, laging lumalabas ang salitang karet. Napaisip ka na ba tungkol dito? Bakit nga ba may tawag na karet ang ginto? At mas mahalaga, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng mga karet na ito? Ang ginto sa pinakapuro nitong anyo ay sobrang lambot kaya hindi ito praktikal gamitin sa karamihan ng bagay. Tulad ng alahas na dapat matibay sa araw-araw na gamit. Dahil dito halos palaging hinahaluan ito ng ibang mga metal. Pero paano nga ba natin sinusukat ang kadalisayan ng ginto na nakikita natin sa paligid? Dito pumapasok ang ibig sabihin ng quilates. Kapag pinag-uusapan natin ang quilates para sa ginto, tinutukoy natin ang kadalisayan nito. Ibig sabihin, ang proporsyon ng purong ginto na nasa isang haluang metal. Ang kadalisayang ito ay sinusukat gamit ang isang sukatang ang base ay ang bilang na 24. Isipin mo na ang kabuuang ginto ng isang piraso ay hinati sa 24 na pantay na bahagi kung saan bawat isa sa mga bahaging ito ay kumakatawan sa isang kilate. Ano ang ibig sabihin nito kung gayon ng isang ginto? Ibig sabihin ng 24 kilates ay puro ginto ang lahat ng 24 na bahagi ng haluang metal. Sa porsyento, ang 24 kilates na ginto ay itinuturing na 79.9% puro o higit pa at ito ang pinakapurong anyo na mabibili sa merkado. Ito ang ginto sa pinakanatural nitong anyo bago pa ito haluan ng kahit anong ibang metal. Ngayon, ang 18 kilates na ginto ay madalas gamitin sa alahas. Kung inisip mong ito ay may 18 bahagi ng purong ginto at 6 na bahagi ng ibang mga metal, sa kabuuang 24 tama ka. Ibig sabihin, ang 18 kilates na ginto ay naglalaman ng 75% purong ginto na 18 hinati sa 24 tapos imumultiply sa 100. Ang natitirang 25% ay binubuo ng haluang metal mula sa ibang mga metal tulad ng tanso, pilak, paladyo o zinc. Hindi basta-basta pinipili ang mga metal na ito. Mahalaga ang tungkulin nila gaya ng pagpapatibay at pagpapatatag ng alahas. Dahil ang purong ginto ay masyadong malambot. Pwede rin nitong baguhin ang kulay ng ginto tulad ng puting ginto na may palladium o pilak at rosas na ginto na may dagdag na tanso. Pero bakit hindi na lang gumamit ng 24 karat na ginto dahil mas mahalaga ito? Praktikal lang ang sagot. Ang 24 karat na ginto ay sobrang lambot at madaling hubugin. Madaling ma-deform, magasgasan at mabago ang hugis ng alahas na ito kapag araw-araw ginagamit. Ang mga haluang metal na may mas mababang karat tulad ng 18 o 14 karat ay nagbibigay ng tamang balanse sa pagitan ng ganda at halaga ng ginto. And ang tibay ng alahas para magtagal ng taon. Para mas mailarawan, isipin mong gumagawa ka ng tulay. Hindi mo gagawin ang buong tulay gamit ang sobrang malambot na materyales, tama ba? Gagamit ka ng kombinasyong materyales na may tamang tibay, tatag at kakayahang umangkop. Ganon din ang prinsipyo sa ginto, kung saan ang mga idinadagdag na metal ay nagsisilbing pampatibay para bigyan ng istruktura at tibay ang alahas. Ngayong alam na natin ang ibig sabihin ng kwilate, balikan natin ang kasaysayan kung saan ito nagmula. May kinalaman ba ito sa inhinyeriya? Ang sagot ay nakakagulat. Ang salitang kwilate sa Portuges, karat sa Ingles, o karat sa ilang ibang wika, lalo na para sa ginto, ay may sinaunang pinagmulan na nag-ugat pa noong sinaunang Gresya. Nanggaling ito sa Griegong keration, pangalan ng maliit na buto ng punong alfaroba o pao de Joao. Paano naging batayan ng kadalisayan ng ginto ang buto ng alfaroba? Ang mga buto ng alfaroba ay may napaka-interesanting katangian dahil ang mga ito ay kapansin-pansing magkakapareho ang laki at bigat. Noong unang panahon, bago may modernong timbangan, ginagamit ang mga butong ito bilang natural na panukat sa pagtitimbang ng maliliit na halaga ng mahahalagang materyales. Original, ang isang quilat ay isang unit ng timbang. Sa paglipas ng panahon, lalo na sa kalakalan ng ginto, ang sistemang ito ay nag-evolve mula sa pagiging unit ng timbang patungo sa pagiging unit ng proporsyon na nagpapahiwatig ng kadalisayan. Ginamit ng mga mangangalakal ang 24 na bahagi na sistema para sa ginto. Ang buto ng alfaroba na dati ng unit ng timbang,
ang pinangalan sa proportion ng kadalisayang ito. Ngayon, isang nakakatuwang kaalaman, alam mo ba na may mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng kilate ng ginto at kilate ng mga mamahaling bato? Bagaman magkatunog at may parehong pinagmulan sa buto ng alfaroba, magkaiba ang kahulugan ng salita depende sa konteksto. Para sa mga mamahaling bato gaya ng diamante, ang kilate ay unit ng timbang na katumbas ng 200 mang. Ang diamante na isa kilate ay 0.2 gramo ang bigat. Samantalang ang ginto na 18 kilates ay nangangahulugan na 75% ng bigat nito ay purong ginto. Mahalagang pagkakaibang ito para hindi malito sa mga halaga. Pero may mas magandang kilate ba para sa ginto? Walang iisang sagot dahil nakadepende ito sa pangangailangan sa pamumuhunan o reserba ng halaga. Mas pinipili ang 24 kilates na ginto dahil ito ang may pinakamataas na kadalisayan at madalas makita sa gold bar o barya para sa araw-araw na alahas. Ang 18 kilates na ginto ay pamantayan ng kahusayan dahil sa mataas na kadalisayan, tibay at resistensya na pumipigil sa pagdedeform at pagkagasgas. Sa Brazil, kadalasan ang dekalidad na alahas ay gawa sa 18 ken na ginto, samantalang ang 14 o 10 kilates na ginto na mas kaunti ang purong ginto ay mas matibay at kadalasan ay mas abot kaya. Mas karaniwan ito sa mga bansang tulad ng Estados Unidos na inuuna ang halaga at tibay para sa aktibong pamumuhay. Maaaring mag-iba ang kulay depende sa metal na inihalo at mas mababa ang halaga ng ginto pero mas matibay ito. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mong isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kami na magpatuloy sa paggawa ng content dito sa platform at mabanggit sa aming mga video. Para malaman pa ang tungkol sa mga inirekomendang kurso, iscan ang QR code o i-click ang link sa video description. Para magkaroon ka ng access sa mga oportunidad na makakatulong sa iyong career development. At ikaw, alam mo na ba ang pinagmula ng salitang quilate at ang pagkakaiba ng quilate ng ginto at ng mga mamahaling bato? Mas pipiliin mo bang mag-invest sa purong ginto o sa mas matibay na mababang kilate na alahas? I-share mo sa comments kung alin sa dalawang interesting na video sa gilid ang gusto mong panoorin para madagdagan ang kaalaman at kuryosidad mo. Kung gusto mong tumulong, i-like, mag-subscribe, i-activate ang kampanilya at pag-isipang maging miyembro ng channel. Yun lang mga mahilig sa inhinyeriya, isang malaking yakap at magkita tayo sa susunod na video.